Bago pumanaw ang lolo ko, kinuha niya ang aking pambihirang spiritual root at makalangit na kapalaran. At ginawa itong mga karmat debt para ipautang sa iba. Zhou Changkong. 300 taon ng pambihirang kapalaran sa kultibasyon. Oras na para magbayad. Kung hindi mo babayaran ang utang mo, babalik sa orihinal na may-ari ang iyong pundasyon. Walang hanggang pagpapala para kay Patriarch. Talagang abot langit ang kapangyarihan ni Patriarch Zhao. Nandito po ang hamak ninyong lingkod para batiin kayo ng isang maliwanag na landas. Isang immortal na nascent soul. Saan ba nanggaling ang bulag na mortal na to? Hindi ba niya alam kung anong okasyon ngayon? Bakit hindi ka nadurage ng protective barrier ng sekta natin? Ngayong naging immortal na si Patriarch Zhao, madali na talaga siyang makalimot. Pero, natatandaan mo pa ba si Chu Chonji? Parang pamilyar ang pangalang iyan. Mortal. Kano-ano mo siya? Ako si Chuye, ang apo niya. Chuye. Wala ka man lang kahit kaunting spiritual root sa katawan mo. Isang hamak na mortal, nagpunta rito para makipagkamag-anak. Baka gusto mo lang manghingi ng mga pampahaba ng buhay na pil. Ngayon ang dakilang seremonya ng Patriarch. Kahit anong langgam, ang lakas ng loob na makisawsaw sa grasya. Isa ka palang inapo ng isang lumang kaibigan. Dahil nandito ka na rin lang. Ituturing kitang bisita, mga tauhan. Bigyan nyo ng upuan ang batang kaibigan nating si Chu. At bigyan siya ng isang payuan pil bilang gantimpala. Hindi ko kailangan ng pil mo. Nandito ako ngayon. Hindi para manghingi ng limos. Anong ginagawa mo rito? Para maningil ng utang. Ikaw si Chuye, di ba? Alang-alang sa seremonya ng dakilang ninuno ngayon. Hindi kita papatayin. Lumayas ka na rito sa sekta habang may oras pa. Chuye, ang lolo mo at ako ay nagkaroon ng kaunting pinagsamahan noon. Binigyan niya ako noon ng isang espiritual na halaman. Kaya kung ibigay sa iyo ang yaman panghabang buhay. Pero ngayon ang engranding seremonya ng aking nascent soul. Hindi dapat na mamalamouse dito ang mga hamak na mortal. 10 taon na namamayagpag sa itaas. Nagkaroon ka nga talaga ng anyo ng isang kagalang-galang na immortal. Lapastangan, paano ka ba makipag-usap sa ating Patriarch? Ama. Ang taong nagtakda ng kasunduan para maging daw companion. Balita ko'y may kasunduan na sa kasal ang binibini ng pamilya Su mula pa noong bata siya. Hindi kaya, ang bulag na ito yun. Isang malaking hindi pagkakaintindihan. Siguradong isa lang itong pagkakamali. Noong nabubuhay pa ang aking ama. Totoong may nakasalamuha siyang isang mortal na matanda na nagngangalang Chu. At nagkaroon sila ng kaunting ugnayan. Pero mga kalokohang usapan na lang yun mula pa noong matagal na panahon. Hinding-hindi ipapakasal ng aming pamilya Lin ang aming henyong anak, sa isang mortal na walang spiritual roots. Isang hamak na bulag. 10 taon na ang nakalilipas, sa isang maunas na gabi. Nawasak ang iyong golden core. Pinalibutan ng mga kaaway ang bundok. Lumuhad ka sa labas ng Heavenly Dao Pawn Shop. Nagmamakaawang makahiram ng pinakamataas na antas ng Dao Destiny. 300 taong halaga ng kapalaran, na singilan na ngayon. Pawang mga kalokohan. Ang kapalaran ng mga cultivator ay itinakda na ng langit. Paano naman yun mahihiram? Tapos na ang 10 taon. Dapat isuko ng pamilya Zhao ang kalahati ng yaman ng sekta para mabayaran ang utang. Kung hindi magbabayad, babalik ang kapalaran sa orihinal nitong may-ari. Gusto ko ngang makita kung anong magagawa ng isang hamak na mortal na tulad mo. Sige. Kung ayaw mong bayaran ng utang, ibigay mo ang iyong cultivation. Chu Chonji.
Mali ang taong tinatawag mo. Ako ang maniningil ngayon. Patriarch, bilis. Tawagin niyo ang alchemist mula sa Demon King Valley para protektahan ang Heart Meridian ng Patriarch. Ikaw. Siguradong gumamit ka ng itim na mahika para Petrador na saktan ng Patriarch. Binigyan ko na siya ng pagpipilian. Isuko ang kalahati ng yaman ng sekta para malinis ang utang. O kaya'y, ibalik ang kapangyarihan. Siya mismo ang pumili ng huli. Kalokohan. Ang ninuno ng pamilya Zhao namin ay may pambihirang kapangyarihan. Paano siya magkakautang sa isang hamak na mortal na katulad mo? Kamusta ang lagay ng ating ninuno? Ay tumama ba sa kanyang kakaibang lason? Hindi ito lason. Walang anumang bakas ng pinsala mula sa panlabas na puwersa ang katawan ng ninuno. Ang kanyang pundasyon ng kapangyarihan ay parang naglaho na lang na parang bula. Tila ba ang 300 taon ng kanyang kultibasyon ay hindi naman talaga sa kanya mula pa noong una. At ngayon, ay sapilitang hinablot mula sa kanya. Mga mapanlinlang na salita ng isang demonyo. Porma sayo ng espada ng Kengion. Pagbabayaran ko siya ng kanyang buhay. Susubukan mong tumakas. Mamatay ka. Kukunin ko muna ang kapalaran ni Zhao Changkong ngayong araw. Sa loob ng 3 araw, dalhin ninyo ang kalahati ng yaman ng inyong sekta sa bahay sanglaan ng kalangitan. Dahil kung hindi, sa susunod na pumunta ako para maningil, hindi na ang kapangyarihan ninyo ang kukunin ko, kundi ang mismong kapalaran ng pamilya Zhao, kasama ang parusa ng kalangitan. Ang pinakakinatatakutang mandirigmang pisikal sa ilalim ng lungsod ng Kengion. Ang higanteng demonyo ng kulog na si Yan Pot Ian. Kalahating hakbang na lang bago maging nascent soul, at may katawang halos hindi na matablen. Chuye. Lumabas ka dyan at humarap sa akin. Natuto ka lang ng kaunting galing sa pamilya Zhao. Akala mo ba kaya mo nang maghari-harian dito sa lungsod ng Kengion? 10 taon kong tinanggap ang pinakamataas na pabor at suporta mula sa pamilya Zhao. At ngayon, nagbayad sila ng napakalaking halaga para bilhin ang buhay mo. Panginoon, bakit kailangan pa ninyong marumihan ang sarili ninyong mga kamay? Gagamitin ko po ngayon ang porma sayo ng dugong impyerno, para tunawin ang bulok na gusaling ito, kasama ang bulag na mortal na iyon, at gawin silang lahat na isang malapot na dugo. Hindi ako pumapatay ng mga walang kwentang tao. Sabi ni Zhao Changkong, gumamit ka raw ng itim na mahika para lumpuhin siya. Kaya gusto kong makita kung paanong ang isang tulad mong walang espiritual na kapangyarihan, isang hamak na mortal, ay makakasangga sa mga suntok ko. Unang suntok, mabasak ka. Puro kasinungalingan ang lumalabas sa bibig mo. Ano ang kapangyarihang ito? Pagkakulong ng oras at espasyo. Yan Pot Ian, 10 taon na ang nakalipas. Sa kailaliman ng 9 na impyernong demonyo. Binugbog ka ng matindi ng mga kaaway mo. Dinurog ang bawat buto sa buong katawan mo. Pinutol ang lahat ng daluyan ng enerhiya mo.
At iniwan kang parang asong naghihingalo sa putikang puno ng dugo. Gumapang ka papasok sa sanglaan ng kalangitan. Nagmamakaawang hiramin ang 30% ng makapangyarihang buto ng kidlat. Malinaw ang nakasulat sa kontrata. Kung tatanggi kang magbayad ng utang pagkalipas ng 10 taon, babawiin ng tunay na may-ari ang buto, at kukunin pabalik ang buong lakas at dugo mo. Masarap bang gamitin ang 30% butong iyan? Ay ikaw ba ay? Nagkukunwari ka lang. Panginoon, hayaan mong tapusin ko ang buhay ng taong ito. Tigil. AGH. Bumabaliktad ang kapangyarihan. Ano ang sinabi ng lolo ko noong ipinahiram niya sa iyo ang buto? Kay kung mananatiling mabuti ang puso, maayos ang utang, pero kung kakampi ka sa kasamaan, sisingilin agad ang utang sa mismong araw na iyon. Ngayong araw, may dala kang espada para patayin ako. Patawad, hindi ko nakilala na ang tagapagmana pala ang nasa aking harapan. Karapat-dapat akong mamatay ng 10,000 beses. Ang 30% makapangyarihang buto ng kidlat na ito ay ibinigay ng matandang immortal na si Chu. Kaya pagmamayari din ito ng batang Panginoong Chu. Kung gusto itong bawiin ng batang Panginoon, wala akong magiging reklamo. Kaya mo bang pakawalan iyan? Mahirap pakawalan. Pero ang utang ay utang. Kung wala ang matandang master na si Chu noon, matagal na sana akong naging alikabok sa lupa. Ang mabuhay ng dagdag na 10 taon. At umabot pa sa halos kalagitnaan. Ang antas ng espiritu, sobra-sobra na ang nakuha kong si Yan Pot iyan. Ipagpaliban muna natin ang utang. Batang Panginoon, nagtatrabaho ka para sa pamilya Zhao. Pero hindi mo sinalo ang karma at mga kasalanan nila. Kaya pansamantala munang mananatili sa iyo ang butong iyan. Simula sa araw na ito, babantayan mo para sa akin ang pamilya Zhao ng Kendion. Sa loob ng 3 araw. Kung isusuko nila ang kalahati ng kanilang yaman, tapos na ang usapang ito. Kung hindi na kailangang damumi pa ang mga kamay mo, young master. Akong si Yan Pot iyan ang dudurog sa kanila, dito sa Lingshan ng pamilya Zhao. Peel Master Bai, bumabagsak pa rin ang cultivation ng Patriarch. Kayo po ang pinakamagaling na rank 6 alchemist. Gumawa kayo ng paraan, bilis. Hindi siya nalasan. Maayos ang mga meridians niya. Ang kanyang Dao Foundation, wersahan itong hinigop ng isang taong may matinding kapangyarihan. Si Chu Ye yun, yung bulag na hamak na tao na walang kahit anong spirit root. May binigkas lang siyang ilang salita, tapos nagkagani-ganito na ang Patriarch. Bulag ba siya? Nakatakip ng puting tela ang mga mata niya. Opo, isa siyang bulag. At ang kapal pa ng mukha niyang sabihin na may utang daw ang Patriarch sa kanya na 300 taong daw fortune. Ihanda ang flying ship, dalhin niyo ako sa kanya. Elder Bai, may paraan ba kayo para talunin siya? Nanlilinlang lang ang isang yun. Gusto kong makita kung anong hiwaga ang itinatago ng bamboo scroll niya. Young Master, may mensahe mula sa ating especially iya. Kinuha ng pamilya Zhao si Bai Yan iyan mula sa Medicine King Valley. Magaling sa alchemy ang matandang hakluban na yun. Pero sobrang itim ng budi niya. Malamang, pinupuntirya niya ang bamboo scroll na hawak mo. Hindi utang ang kailangan niyang bayaran sa akin. Pag nanakaw yun, aba, nagnakaw pa talaga ang gago sa mismong young master natin. Sawa na ba sa buhay ang matandang yan? Demon Venerable yan, isa kang kagalang-galang na half-step nascent soul. Ang hari ng underground ng Kendion. Tapos nagpapakatuta ka lang sa isang bulag na hamak na tao. Gusto ko anong paki mo? Ikaw na matandang hakluban ka, imbes na gumawa ka ng pills sa Yanggu.
Nandito ka sa liblib na lugar na to para magpakamatay. Ibigay mo sa akin ang bamboo scroll na hawak mo. At sumama ka pabalik sa pamilya Zhao para humingi ng tawad. Sisiguraduhin kung buo pa rin ang bangkay mo. Bai Henian, 10 taon na tayong hindi nagkita. Hindi ko kilala ang isang hamak na mortal na tulad mo. Ang magnanakaw ng aking banal na mata. Siyempre, kilalang kilala kita. Elder Bai, anong sinasabi niya? Banal na mata, puro kakalokohan. Mamatay ka na. Tuso kang matanda ka. Yan Pot Ian, nasisiraan ka na ba ng bait? Bai Henian, pawn shop ng Tian daw. Pribadong kontrata bilang 106. Nagnakaw ng banal na mata ng kapalaran. Ngayong araw ang pagtatapos ng kontrata. Sinungaling ka, sarili kong pinaghirapan ang matang ito. Subukan mo lang akong saktan. Tiyak na dudurugin ng Yawang Valley ang mismong kaluluwa mo. Hindi naman talaga naging iyo yan simulat sa pool. Ang mga mata ko. Ang mata ko, ang aking banal na mata ng kapalaran. Wala na akong makita. Dalhin nyo pabalik ang bulag na yan. Sabihin nyo kay Zhao Changkong. Ang palugit na 3 araw, ay may 2 araw na lang na natitira. Kulang man ng kahit 1 oras, ay hindi maaari. Ibigay nyo na. Patriarka, anong sinasabi ninyo? Ang kalahati ng kayamanan ng ating sekta. Ang mga minahan ng espiritual na bato, mga taniman ng halamang gamot, at ang aklatan ng mga sining, ibigay nyo na sa kanya. Patriarka, nawawala na ba kayo sa sarili? Kung ibibigay natin ang kalahati ng ating kayamanan, hindi na natin mapapanatili ang malaking harang na nagpoprotekta sa pamilya Zhao. Tiyak na lalamunin tayo ng buhay ng mga kaaway natin sa Kengian City. Kung hindi natin ibibigay, uubusin ng buong pamilya Zhao ngayong gabi mismo. May naisip akong paraan. Nagawa ni Zuye na tuparin ang bawat salitang lumabas sa bibig niya. Dahil lang iyon sa hawak niyang banal na scroll ng Tian daw. Kung maaagaw natin ang scroll na iyon, at sisirain natin ang kontrata, mawawala na ang sumpa sa atin. Aagawin natin ang scroll ng Tian daw. Zhao Changkong, sa lagay ba nating ito, natatakot ka pa rin sa parusa ng langit? Kung isusuko mo talaga ang kalahati ng inyong yaman, siguradong katapusan pa rin ng pamilya Zhao. Mas mabuti pang guluhin na natin ng tuluyan ang sitwasyong ito. Senior Bai, sino naman ang magtatangkang kumuha nito? Nagbabantay ngayon sa Changji Pavilion ang baliw na asong si Yan Pot Ian. Walang sino man sa lungsod ng Kengian ang makakatalo sa kanya. Wala nga sa lungsod ng Kengian, pero meron sa Zhongzhou. Gamitin ang teleportation array, at konte ka ng bundok ng Jiuzuan. 10 taon nang nawawala si Chu Changji. At ngayon, bumalik ang apo niya para maningil. Sa tingin mo ba, sa nangyaring patibong noon, makakaligtas pa rin ang pamilya Zhao? Anong patibong noon? Sino yan? Sabihin mo sa Panginoon ng Jiuzuan, na ang apo ni Chu Changji na may hawak ng kawayang kasulatan, ay nagmulat na ng kanyang mga mata sa lungsod ng Kengian. Nagpakita rin siya sa wakas. Matagal na siyang hinihintay ng ating Panginoon. Dalhin mo ang kontratang ito. Pero, Ama, kahapon lang. Napilitan lang ako sa sitwasyon kahapon. Masyadong agresibo ang mga elder ng pamilya Zhao. Kung hindi ko pinuputol ang ugnayan natin sa kanya, hindi ba't mapapahamak ang buong pamilya Lin? Pero kung titingnan ngayon, mukhang malalim at hindi madaling basahin ang batang si Chuye. Tsaka hindi naman siya nagalit sa'yo kahapon, hindi ba? Pumunta ka't magpaliwanag. Sabihin mong hindi nanggaling sa'yo ang pag-urong sa kasal. Sabihin mong may malalim pa ring ugnayan ang pamilya Lin at pamilya Chu.
Ama, kahapon lang ay pinahiya niyo siya sa harap ng lahat bilang isang hamak na mortal. Isang bulag. Pinalaki ba kita para lang sagot-sagutin ako sa ganitong mahalagang pagkakataon? Oo po, pupunta na po. Dalagitan ng pamilya yun. Ako, hinahanap ko si Chuye. Young Master, nandito po ang dalagitan ng pamilya Lin. Ang mga mata mo. Magaling na. Patawad. Ipinadala ito ng aking ama. Alam ko rin naman, pinayagan kitang pumunta rito para sa kasunduan. Hindi ako nandito para pilitin ka. Kaya lang, siguradong magagalit ng sobra ang ama ko. Itago mo to. Wala na ang kasunduan natin. Hindi ko to gagamitin para pahirapan ka. Pero pamana to ng mga nakatatanda natin. Huwag mong hayaang gamitin ulit to ng pamilya Lin sa mga transaksyon nila. Salamat. Lin 1. Hindi mo utang sa pamilya Lin ang buong buhay mo. Batang Panginoon. Sabihin mo. Nagpadala ng mensahe ang especially iya natin sa pamilya Zhao. Ginamit ng pamilya Zhao ang porma sayo ng malayuang komunikasyon. Para makipag-ugnayan sa gitnang kontinente. Sino? Ang Panginoon ng Jiuzuan mula sa banal na bundok ng Jiuzuan. Bago nawala si Chu Chonji 10 taon na ang nakararaan. Iyon ang huling bagay na iniwan niya. Chu, pamangking Chuye, nandyan ka ba? Kahapon, pagka-uwi ni Wanner, iyak siya ng iyak. Sabi niya, nakonsensya raw siya sa ginawa niya sa'yo. At gusto niya ring formal na humingi ng tawad. Naghanda ng simpleng salo-salo ang pamilya Lin ngayong gabi. Gusto sana kitang imbitahan, pamangkin, para magkwentuhan tayo. Inuno ng pamilya Lin. Ang kapal din naman ng mukha mo no. Gawa ba yan sa 1,000 taong shell ng Black Tortoise? Kahapon lang, tinawag mo siyang bulag na hamak. Ngayon, paborito mo ng pamangkin. Nagbibiro ka naman, mahal na demonyong Yama. Matagal na kaming magkaibigan ng matandang immortal na si Chu. Mas mabuting maupo muna tayo't mag-usap ng masinsinan. Si Lin Wan ba ang nagpapunta sa'yo rito? Siyempre, mahiyain kasi siya. Hindi niya kayang sabihin ng harapan. Kaya ako na ang inutusan niyang mag-imbita sa'yo. Batang Panginoon, napakaganda niyan. Ngayong gabi, buong galang kang hinihintay ng pamilya Lin. Pamangkin, halika na't maupo ka. Wanner, ano pang tinutunganga mo riyan? Bilis, ipagtimpla mo ng tsaa ang senior brother Chu mo. Hindi ka na sana pumunta rito. Alam ko, alam mo naman pala, pero naglakas loob ka pa ring pumunta rito. Matapang din pala talaga ang apo ni Chu Chonji. Hayaan mong magpakilala ako. Mula sa Zhongzhou Jiexan Immortal Mountain. Ako ang espesyal na sugo ng Panginoon, si Jihong Lian. Sa utos ng aming Panginoon, nandito ako para kunin ang Heavenly Dao Bamboo Scroll. Chuye, sinabi ng Panginoon. Kung alam mo kung ano ang makabubuti sa iyo, ibigay mo na ang scroll. At sumama ka sa akin pabalik ng Zhongzhou. Ang kakarampot na dawlak na utang sa akin ng pamilya Zhao. At ang mga listahan ng utang sa Heavenly Dao Pawn Shop. Kailan pa siya nagkaroon ng karapatang burahin ang mga ito? Ang salita ng Panginoon ang batas sa mundo ng mga immortal. Pues, simula ngayong araw, mag-iiba na ang batas. Chuye, bilisan mo at humingi ng tawad kay Fairy G. Ano bang akala mo sa Panginoon ng Jiexan? Isang taong pwede mo lang bastyusin at suwayin. Ang galing mo rin talagang bumalimang, ano? Kagabi, pinapunta mo pa ang anak mo sa Chonji Pavilion para makipag-ayos. Tapos ngayon, nakikipagsabuatan ka sa mga taga-Zhongzhou para patibungin ako. Hindi ka ba natatakot na baka isang araw, maubos ang buong angkan mo? Chuye, ngayong wala na siya. Siyempre, ikaw na ang dapat magbayad ng utang niya. May utang ang lolo ko. Nasaan ang kontrata? Kontrata lang ang kinikilala ng Heavenly Dao Pawn Shop, hindi ang tao.
Puro ka lang salita na may utang ang lolo ko nang walang patunay. Ang taas din talaga ng tingin mo sa sarili mo, ano? Ganyan din kay tigas ang ulo ng lolo mo noon. Pero anong nangyari sa huli?